Face to face dito sa TV5. Galit po si Aling Annabel sa kanyang panganay na anak na si Edna dahil wala raw itong respeto sa kanya. Pero ngayon naman po, isa pang anak ni Aling Annabel ang mas may malalim na sama ng loob at galit kay Aling Annabel. Paano ba ninyo ako nire-respeto? Respeto namin kayo. Tuwing nagsasalita ako, mas malakas ang boses ninyo ka sa akin. Angela, Kaya ako pang-ilan ka nagagalit. sa magkakapatid? Pangatlo po. Kaya ako Pangatlo. nagagalit. Yun nga mo kasi, yung dibdib mo, puro galit, puro sama ng loob, ba't kami ginagakay mo? Nagtatanim na sama ng loob Bakit? sa akin. Sandali lang po, Aling Annabel. Sandali lang po. Magbibagalo na sama ng Sandali loob. lang Hindi po. nyo kami Ano po ba ang yung mga sinasabi mo, Angela, galit at sama ng loob ng nanay mo? Kasi ayoko lang po talaga na, yung masyado niya akong dinadaw, yung tinutulad niya ako sa mga kapatid ko, hindi naman porket nag-asawa ng maaga yung mga kapatid ko, gano'n na lang din ako. Tapos yung pinakamasama na pinakasama po ng loob ko sa kanya, yung sinabihan niya nga po ako na sa kanto na magpaganon. Kasi naman po, sino ba mag-i-stay sa bahay? Kung pagdating mo ng bahay, bubungangaan ka. Sino po ba mag-i-stay ng bahay? E di kung gawin mo na lang para hindi kayo mag-away, di umiwas ka na lang para hindi kayo magpangabot. Lagi ba kayong inaaway ni Mama? Hindi naman po sa laging inaaway. Basta po kasi pag nagbunga nga siya, ang pangat po kasi na mga lumalabas sa bibig niya. Tapos tama po naman kasi na, siyempre dalaga ho ako. Sasampalin ako sa kalsada, sasabunutan ako sa kalsada. Babae ho ako, dalaga ako, gaganunin ako. Totoo ho ba yun, Aling Annabel? Nasampal ko siya sa kalsada kasi sinagot na niya ako ng sinagot. Mas malakas pa yung boses niya sa akin. Mama, nung sinampal mo ako, mama, ang layo ko sa boyfriend alam mo ko, ba kung bakit kita, napakalayo ko. alam mo ba Parang kung bakit bigyan kita mo ng sinampal? siya. Alam mo ba kung Ito, bakit kita nasa sinampal? pagkaganyan kami, Sige, bigla mo sige, ako sampalin mo ko, sinampal. sampalin mo ko. Hindi, siyempre, sampalin ko siya. Bigla mo ako sinampal. Sasampalin talaga kita. Kasi di pinagduldulan mo yung mukha mo. Pumunta ka ng kanto, mapumunta ka, wala pa yun. Wala. Pumunta ka ng kanto. Hindi. Anong ginawa mo? Kaya kita Sinampal mo sinampal. ako bigla. May bahay ka. Oo, may Kung bahay bakit ako. doon ka nakipag-usap ng boyfriend mo. Nililigal ko ba sa'yo, boyfriend ko? Kung ikaw rin mismo, ayaw mo mag-boyfriend ako? Kaya nga ayaw ko may boyfriend ka dahil bakit gusto ko ba? makatapos ka sa pag-aaral. Wala, kasi may dalawang Sa ate isa ko, man lang nagsasabi ng mga dahil sa isa sa'yo. man lang sa inyo Ayaw mo magkapatid, mayroon man lang sana makatapos. Sinubukan po ba ninyong tanungin, anak, kamusta ka ba ngayon? Napagod ka ba sa eskwela? Kamusta bang pinag-aralan mo? Kasi si nanay pagod eh. Nagtinda ako ng balot eh. Tinatanong ko yan sila sa ganun bagay. Hindi yung nakamura kayo kagad, galit kayo Wala naman kagad. sa amin yun, ma. Hindi mo nga Kasi kung nasabi ako sa rin amin, naman ikaw ho ang anak nahihirapan ninyo at gano'n ang kami. pambungat nyo sa akin, Hindi mo nga hindi nagawang ko rin sabi naman sa ho amin yun. kakayanin. Mama, alam mo, sa school, hiyang-hiya na nga akong pumasok dahil sa nangyayari sa school. Mama, alam mo, kung ngayon ko lang talaga mag-aral, hindi na ako mag-aaral para sa inyo. Hindi na ako pumasok sana, Mama. Alam mo ba yun? Mama, hirap na hirap na ako Nakikita po kahit ba ninyo ang advisor epekto? ko. Nakuhaan ko ng iyakan, nakuhaan ko na pagsabihan ng problema. Hindi naman dapat pagsabihan. Imbis ikaw ang pagsabihan ng problema, lasang ka ma. Wala ka sa tabi namin, lagi mo kami binubukaan. Kasama din po ng responsibilidad natin bilang isang ina ang maging kaibigan sa ating mga anak. Kailangan din tayo yung balikat na kanilang pwedeng iyakan, pwedeng sandalan. Hindi tayo ang magtutulak sa anak natin para tuluyan tayong talikuran. Imbis pag-usapan nga yung problema eh. Sa mo pinag-uusapan yung problema, sa ibang tao mo pinag-uusapan. Kailan po ba ninyo yung huling problema? sinabi sa mga anak ninyo na mahal nyo sila? Wala na po. Oh. Mama, gusto lang naman namin, itindihin mo rin kami. Hindi naman yung puro sa'yo lang eh. Hindi rin Mama, may po damdamin porkit din tayo kami. ay mga magulang, sa lahat ng oras, tayo lang ang tama. Hindi porkit magulang tayo, tayo ang laging tama. Alam mo ba, kung binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-boyfriend, makikilala mo naman lahat eh. Pero hindi mo naman ginawa yun eh. Alam naman po natin, Aling Annabel, lahat ng magulang, lalo na ang buti ang anak. Pero kung tayo ay kinakatakutan ng ating anak na to the point na nagtatago na, naglilihim na, may problema na po yun. Pero Doktora hindi naman Camille, ginawa eh. yun po bang sinasabi na yun ni Angela na sama ng loob niya na dinadown siya ng kanyang ina? Yun pong kanyang nararamdaman. Yun po ay valid. At yun po ay talagang
bunga ng sama ng loob niya sa kanyang ina? Alam natin na ang mga magulang ang talagang sabihin na natin ang nagbibigay ng pinaka-positive na suporta sa mga anak. Pero kung siya mismo ang nangunguna na sabihin mong ibinababa mo ang anak mo, ano pang klaseng moral meron ng isang bata? So siya na mismo ang gumagawa ng paraan para mawala yung respeto. At kung siya man ay nalalapastangan, ay sa kagagawa na rin niya na hindi niya alam kung paano niya iposisyon ang kanyang sarili para matutong madisiplina ang mga bata. Kasi para madisiplina ang mga bata, ikaw mismo, pinapakita mo kung ano ang posisyon mo sa pamilya. Ikaw ang isang ina, ikaw ay dapat igalang. Pero paano ka igagalang? Ikaw mismo ang nangunguna para hindi ka galangin. Bilang isang ina rin, Doc, hindi ba alam naman natin na masakit para sa ating mga nanay na makita nating nagkakaganito ang ating anak. Lalo na't kung merong salita ring binitawan na sinabi ng isang anak. At sa pagkakataon ngang ito, si Edna na sabi niya sa kanyang nanay na sana mamatay ka na. Gaano po bang kasakit yun para sa isang ina na marinig niya ang kanyang anak na sinasabi ang mga katagang yon? Higit sa sumpa yung pakiramdam ng ganon. At para sa isang tao na ikaw ang nagsilang dito, sa batang ito, ikaw nag-alaga, tapos biglang ganon ang pinapakita sa'yo, parang pinapamukha sa'yo na talagang wala kang kwentang tao. So, talagang makikita nyo na ang pamamaraan ni Aling Annabel para sabihin na natin ay makausap pa rin niya ang kanyang anak is always on a pagalit na manner. Umaabot sila sa puntong nagkakaroon ng BRP, yung tinatawag na... Ano po yun? Yung BRP, yung brief reactive psychosis. Tingnan nyo pag sinasabing pag galit na galit sila, nagdidilim yung